Yung kautusan ay hindi required sa kaligtasan at hindi siya nakakapagpabanal. Alam niyo ba ako na ang kautusan ay hindi required sa kaligtasan? Alam ko po maraming tataas ang kilay sa inyo dyan eh. At alam niyo din po ba na ang kautusan ay hindi nakakapagpabanal? Yung kautusan ay hindi required sa kaligtasan at hindi siya nakakapagpabanal. Eh, pag hindi nyo po yan pinag-aralan, tataas talaga kilay nyo dyan. Pero pagka ating pinag-aralan ang kakaibang sulat ni Pablo, ay makikita nyo kung bakit hindi siya require at kung bakit hindi siya nakapagliligtas, hindi siya nakapagpapabanal. Okay, akin pong babasahin dito ang Philippians. Ito po yung background ni Paul. Na tinuli si Paul ay isang ganap na Hudyo. Sabi, ganap na Israelites. Na ang ganito ang patutuo niya sa kanyang sarili nung sumulat siya sa mga taga-Pilipos. Na tinuli ng ika-8 araw mula sa lahi ni Israel, mula sa angkan ni Benjamin. Hebreo, sa mga Hebreo, ano ibig sabihin nun? Ang kanyang nanay at ang kanyang tatay ay perehong Hebreo, walang halo, pure Israelites. At tungkol sa kanyang ginagawa, tungkol sa kautusan, ay pareseo. Alam niyo po, pagka sa kautusan at pinag-uusapan ng pagsunod sa kautusan, mamaya makikita pa rin natin dito, pag sinabing pag sa kautusan ay pareseo, alam niyo po, napakabigat na salita po niyan. Bakit? Ang mga pareseo po ay letra por letrang sumusunod sa utos ng Diyos. In detail. Kaya ang paniniwala nitong mga ito, ng mga pareseo na ito, nakukuha nila ang kabanalan, nakukuha nila ang justification sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng Diyos. Okay? Yun ang paniniwala nila. Kaya sabi niya, tungkol sa kautusan, pareseo ako. Kaya ganun siyang sumusunod sa kautusan. Ganito ang background ni Paul. Si Paul ay well-off na binatang tao. Wala po siyang asawa. Well-off. May kaya po siya. Nag-aral po siya sa school ni Gamaliel, na ang tanging nakakapag-aral lang po doon sa eskwelahan na yon ay mga taong well-off. At isa po doon, si Paul. At alam niyo po, pagkatapos ng insidente doon sa papunta niya ng Damascus, pagkatapos ng insidente, si Paul ay nahikayat sa Panginoon. At ang kanyang patutuo tungkol sa pagkahikayat na ito, ang sabi niya dito, tungkol sa pagsisikap ay mang-uusig sa iglesia tungkol sa kabanalan na nasa kautusan ay walang kapintasan. Ginagamit niya ang kautusan, ang pagsunod sa kautusan ng buong buo sa pagkuha ng kabanalan. Gayunman, ang mga bagay na sa akin ay pakinabang ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Yung kanyang pagiging well-off, binaliwala niyang lahat. Ano pa ang sumunod na mga sinabi niya? Oo nga. At lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil lang sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo na Panginoon ko, na alang-alang sa Kanya ay tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong suka lamang upang tamuhin ko si Kristo. Yung kanyang inaral, yung kanyang pagiging well-off,
Isinurrender niyang lahat yon. Nawala lahat sa kanya yon. Ang kanyang kalayaan, ang kanyang pagiging dual citizenship, Romans and Israelites. Nawala lahat yun sa kanya. Makamit lamang si Kristo. At ako'y masumpungan sa kanya na walang katwiran. Sa kabila ng kanyang pagnanais o pagsunod sa kautusan at gusto niyang maging banal sa kautusan bilang pariseo, ay nakita niya, sabi niya, nasumpungan sa kanya na walang katwiran ang aking sarili sa makatuwid bagay sa kautusan, kundi ang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katwiran ng buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Nakita niyo po? Si Paul ay meron siyang higit na maipagmamalaki ng higit kaysa sa atin tungkol sa kautusan. Yung mga naniniwala na yung utos ay require para sa kabanalan, yung mga taong naniniwala hindi na require sa kaligtasan, hindi po yan ang sinasabi ni Paul. Hindi niya kinakalaban ng kautusan. Kaya lang ay nasumpungan niya ang kanyang sarili na sa maigting na pagtupad sa kautusan ay nakita niyang wala siyang katwiran dahil sa pagsunod dito. Ngayon, itinuturo ba ni Paul na huwag nating susundin ang utos? Hindi po. Ang sabi ni Paul, niwawalang kabuluhan ba natin ang kautusan dahil sa pananampalataya? Ang sabi niya ay, huwag nawang mangyari kung hindi pinagtitibay pa natin ang kautusan dahil sa ating pananampalataya. Yun po ang sinabi ni Paul. Regarding dun sa require, wala ako nakita dito na require siya. Okay? Ito na naman tayo, mga minamahal kong mga kaibigan, ano? Kasi yung sinasabi niya na yan, nagdudulot siya ng kalituhan sa mga kapatid, sa mga tao. Sinasabi niya na yung kanyang konklusyon, yung kanyang proposition, ganun kaagad yung kautusan o yung pagsunod sa kautusan ay hindi required. Ibig sabihin ng hindi required, hindi kailangan. Para ikaw ay magmana ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, hindi mo kailangan gawin. Parang ganun ang kanyang itinuturo Pag sinabing hindi required, hindi mo kailangan gawin para ikaw ay magmana ng buhay na walang hanggan. Meron bang ganung itinuturo yung Pilipos 3, 5 hanggang 9? At kahit yung buong kapitulo pa, kahit nga yung buong Biblia baka walang ganung itinuturo Yan ay maling konklusyon lang ng mga ngaral na yan. Hindi ko alam kung pastor ba yan o kasama rin yan sa pastor na hindi nakakaunawa. Alam niyo ba niya, mga kapatid, sabi niya na ang pagsunod sa kautusan ay hindi required para sa kaligtasan. Hindi required para sa pagpapakabanal. Kita mo? Saan kaya ang kaisipan nakakuha mga ito ng ganitong mga turo? Doon pa nga lang paano hindi maging required. Doon pa nga lang sa pananampalataya Di po ba? Yes, ang pag-aaring ganap, yun ay biyaya, grasya nga Pero, bago mo makuha yung biyaya, paano mo makukuha yung biyaya? Di ba sa pamamagitan ng pananampalataya? Pero anong uri ng pananampalataya? Pwede ba yung pananampalatayang walang gawa? Hindi. Sabi ng Biblia, makukuha mo yung biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang pananampalatayang tinutukoy doon ay yung merong gawa. Doon pa lang requirement na Sa usapin ng pananampalataya, requirements na yung gawa.
yung pagsunod sa kautusan. Tingnan niyo. Kaya yung mga sinasabi ng mga yan, yung malaking kabulaanan eh. Sa ano na lang, bago kayo bautismuhan, bago nyo tanggapin si Kristo, di ba required na? Requirements na. Kayo ba'y binautismuhan sa pagiging Adventista? Na basta na? Hindi naman eh. Pinapirma nga kayo sa questionnaire, baptismal questionnaire. Anong nakalagay doon sa baptismal questionnaire? Di ba nangangako ka doon? Ano mga pangako mo doon? Bago ka ilubog sa tubig, na ibig sabihin gagawin mo. Ay, di ba requirements na? Susunod ka sa 10 utos ng Diyos. Lalo tigit yung Sabat. Magbibigay ka ng ikapo. Ha? Hindi ka kakain ng karumaldumal. Hindi ka magsisigarilyo, titigil mo na. Hindi ka inom ng alak, pati pagkakape. Bawal na. Pati panonood ng sine. Ha? Nangangako, di ba? Requirements hindi. Ngayon, pag iki-Adventist na, pagka ikay nakitang nagtitinda ng sigarilyo, nagtitinda ng alak, di ba didisiplinahin ka? Kapag nagawa sa yung process at tuloy-tuloy ka pa rin nagtinda ng alak, nagtinda ng sigarilyo, ididispelo ka. Bakit? Hindi mo sinunod yung requirements. Ay, ang doktrina ng Seventh-day Adventist, pag tinanggal ka sa aklat ng talaan dito sa iglesia, tanggal ka rin sa langit. Ay, sasabihin nyo hindi requirements. Hindi required ang pagsunod sa utos. Ang taas nga ng requirements niyo. Kaya yung inyong mga sinasabi, kabulaanan. Hindi pala requirements yung pagsunod sa utos. Bakit nyo tinatanggal pag hindi nasunod sa utos? Pag uminom ng kape, uminom ng alak at nagsigarilyo, tatanggalin nyo. Ay, hindi pala naman yung requirement sa pagmamana ng buhay na walang hanggan. Hindi kabulaanan ninyo yan. Baka sabihin naman ninyo, practical lang yan muna. Logic sa inyong mga Pero sabihin nyo naman hindi ko na binabasa yung talata. Di ating pag-aralan yung talata. Kung meron nga doong sinasabi si Pablo na yun, mali nyo lang konklusyon yun eh. Meron ba doong sinasabi si Pablo na yung pagsunod sa kautusan hindi requirement? Hindi hinihingi ng Diyos para magmana ng buhay na walang hanggan? Maling konklusyon nyo lang yun, pero walang ganong iniisip si Pablo. Walang ganong sinasabi si Pablo. Okay, puntahan natin yung talata ninyo para makita natin. Pasabihin nyo naman hindi ko muna binasa at ako nagkonklusyon na sige, simulan natin dito sa inyong sinasabi, Pilipos 3:5. Na tinuli ng 8 araw mula sa lahi ng Israel, mula sa angkan na Benjamin, Hebreo sa mga Hebreo, tungkol sa kautusan ay Fariseo. Tungkol sa pagsisikap ay manguusig sa iglesia, tungkol sa kabanalan na nasa kautusan ay walang kapintasan. Gayunman, ang mga bagay na sa akin ay pakinabang ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala ko kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Nalang-alang sa Kanya ay tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong suka lamang upang tamuhin ko si Kristo. At ako'y nasumpungan sa Kanya na walang katwirang aking sarili sa mga tuwid bagay sa kautusan
kundi ang katwirang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katwirang ng buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Napakaganda ng pagkahanay ni Apostol Pablo eh. Pero wala doong sinasabi si Pablo. Wala man lang sentido o walang diwa na sinasabi si Pablo na yung pagsunod sa kautusan ay hindi requirements sa pagmamana ng buhay na walang hanggan o dun sa kaligtasan. Kaya naintindihan naman natin yung kanyang paliwanag, hindi na natin masyadong nahabaan. At nasabi naman niya na si Pablo ay Hebreo sa mga Hebreo at sa pagsunod sa kautusan ay Fariseo. Ibig sabihin nga ng Fariseo, hindi siya ay mahigpit sa pagsunod sa kautusan. At sinasabi niya nung alam natin, si Pablo nga ay merong mataas na kalagayan sa lipunang kanyang ginagalawan kasi nga nakapag-aral, maimpluwensya, matalino at nire-respeto sa lipunang kanyang kinabibilangan. Kaya nga nung makilala niya ang ating Panginoong Hesus, ay bagaman meron siyang ganung kalagayan sa lipunan ng mga Hudyo, ay isinakripisyo niya yon. Kasi alam niya mangyayari sa kanya na kapag tinanggap niya ang ating Panginoon, hindi niya na ito inusig, ay siya mawawala na ng mataas na kalagayan dun sa dati niyang kinabibilangan. Ganun pa man ang sabi niya, hindi niya yun inisip. Yung kanyang karangalan doon, yung estado ng kanyang buhay, maging yung salapi siguro na kanyang kinikita bilang membro ng Sanhedrin, hindi siya nag-isip na ito imawawala sa kanya. Hindi niya pinanghinayangan. Sabi nga ay okay lang. Parang ganun niyang kasabi, na matamo ko lang si Kristo, ay iwanan ko na yan. Ay kung ako'y kanilang itakwil at hindi na nila ako kilalanin. Basta ang importante susunod ako sa ating Panginoong Kristo. Yun ang kanyang konbiksyon. Pagdating naman doon sa kautusan, sabi niya, nung makilala niya si Kristo, bagaman sabi nga niya si Pariseo, alam naman natin ang Pariseo, sabi nga niya ay letra por letra kung sumunod. Mahigpit na sumusunod sa kautusan ng mga Pariseo, ng mga Hudyo. Sabi ni Pablo, yung pagsunod ko ay nasumpungan kong hindi ikatutuwid ng aking sarili. Nakita niya na ang katwiran lamang niya ay walang iba kundi yung katwiran ni Kristo. Actually, alam niyo yung pinag-uusapan dito yung mga seremonyal na kautusan Partikular yung pagtutuli. Niisip kasi nitong mga Fariseo na kung sila ituli, sila nakagaganap ng mga seremonyal na kautusan, ay sila ang may karapatan sa mga pangako ng Diyos. Yun. Pero nakita ni Pablo na sabi niya, yung palang aking pagganap sa kautusan ay hindi yun ang dahilan para ako'y gawing matuwid ng Diyos. Kundi ako'y magiging matuwid sa harapan ng Diyos pamamagitan ng aking pananampalataya kay Kristo. Yun ang sabi niya. Kapag ikay Fariseo, sabi nga niya ay alam niya naman yung mga Fariseo. Yung mga Fariseo hindi sumasampalataya kay Kristo. Laging sabi ni Kristo diyan sa mga Fariseo na yan, kayong mga mapagpaimbabaw. Diba? Ano ba yung mapagpaimbabaw? Sumusunod sa kautusan pero hindi ang dahilan ay may pag-ibig sa Diyos o kung ano man kundi para maitanyag yung kanilang sarili. Sabi kayo niya kagaya ng mga pinaputing libingan. Maputi sa labas, pero sa loob bulok. Yun ang sinasabi ni Kristo sa kanila.
Kaya kahit na anong gawing pagsunod mo, katulad nga sabi ni Pablo, sabi mo nga ay letra por letra, mahigpit, ay wala yung saysay sa harapan ng Diyos. Yun ang sinasabi ni Pablo na yung kanyang ginawang pagsunod ay hindi naging katwiran sa kanya, kundi si Kristo yung kanyang katwiran. Hindi rin katwiran yung kanyang pagiging tuli sa laman, kundi si Kristo yung kanyang katwiran. Si Kristo ang kanyang sinampalatayanan. Sapagkat nakita niya na talagang si Kristo yung Mesiyas. Alam niyo diyan sa grupo ng mga Hudyo, meron diyang mga Saduseyo at meron mga Fariseyo. Itong Saduseyo, alam natin, ay bagaman yan ay mga Hudyo, pero yan ay na-impluensyahan ng kanilang pagkabihag sa ibang lugar. Ang kanilang paniniwala ay walang pagkabuhay na maguli. Pero itong grupo ng mga Fariseyo, ng mga Hudyo, ito naman ay naniniwala. Ito yung mga naniniwala na mayroong pagkabuhay na maguli. At samantalang nakita niya na ang Panginoong Hesus ay namatay at nabuhay na maguli, sabi ron, ay doon tumibay ang kanyang pananampalataya. Sa talatang 10, sabi niya, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli, at ang pakikisama ng kanyang mga kahirapan, na ako'y matutulad sa kanyang pagkamatay, kung aking tamuhin sa anumang paraan ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Yun ang sabi niya, yun din ang inaasahan niya. Nakita niya ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus na siya'y nabuhay na maguli. Yun ang kanyang sinasampalatayanan. Ngayon, gusto niya ay siya'y maging kasama sa hirap ni Kristo upang maging katulad din naman ni Kristo sa pagkabuhay na maguli. Kaya nga hindi sinasabi doon na yung kautusan ay hindi required, walang ganyang usap, hindi yan. Actually, ang pinag-uusapan dyan, mga seremonyang pagtutuli nga . Pero kung ang usapin ay 10 utos ng Diyos, sabay, hindi po pwedeng hindi required yun sa pagmamana ng buhay na walang hanggan. Doon sa pag-aaring ganap, yan, nakita niya na yung kautusan, yung ginagawa niyang pagsunod sa kautusan, ay hindi yun ikinatutuwid niya, kundi bakit nga siya pati magiging matuwid ay hiwalay nga kay Kristo. Letra por letra naman bagang sundin ang kautusan ay kung ikay Fariseyo na hindi nananampalataya kay Kristo, ay di hindi nga yun ikatutuwid ng iyong sarili. Ang katwiran ng tao ay si Kristo. Yun yun. Pero hindi ibig sabihin, hindi yun nagtuturo na yung pagsunod sa kautusan ay hindi required para sa pagmamana ng buhay na walang hanggan. Walang ganon. Kaya nga maliwanag ang sabi ni Pablo niwawalang kabuluhan ba natin ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Sinasabi ni Pablo na yung ginawa niyang mahigpit na pagsunod sa kautusan nung hindi pa niya kilala si Kristo ay hindi nagpaaring ganap sa kanya. Ngayon, nung tanggapin niya si Kristo, kilalanin niya si Kristo, nakita niya na yung katwiran ni Kristo ang magpapaaring ganap sa kanya. Ngayon, siya inaring ganap na. Anong sabi niya? Niwawalang kabuluhan ba natin ang kautusan? Dahil lang sa tayo nanampalataya? Dahil lang sa tayo inaring ganap na? Dahil lang sa tayo inaring matuwid na sa harap ng Diyos? Sabi niya, huwag nawang mangyari. Bagkos, pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Anong ibig sabihin noon? Mas lalo niyang susundin. Kasi siya ay na kay Kristo na. Dati nga dito, wala siya kay Kristo, sinunod niya . Ay di lalong nantanggapin niya si Kristo, dapat niyang sundin. Mas required sa kanya yung pagsunod sa kautusan. Inaring ganap ka na. Pero, wala pa naman, hindi ka pa naman nagmamana ng buhay na walang hanggan. Binigyan ka lang ng pag-asa, unang pangako, dun sa pangakong buhay na walang hanggan. Pagkatapos na ikiariing ganap,
Binigyan ka ngayon ng pag-asa sa pagmamana ng buhay na walang hanggan. Ayun yun. Kaya nga sabi ni Pablo, sa 12, tingnan niyo, hindi sa ako'y nagtamo na, o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko, yaong ikinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Yeah? Tapos niyang tanggapin si Kristo, sabi niya, hindi sa ako'y nagtamo na, o ako'y nalubos na. Eh wala pa, hindi pa naman siya, meron na ba siyang buhay na walang hanggan? Igawad na agad ba sa kanya yung buhay na walang hanggan? Hindi. Kaya nga sabi, hindi siya nagtamo na, kundi siya nagpapatuloy. Baka sakali, nagbabaka sakali din. Ha? Sabi niya, mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot, datapwat isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran, at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagtutumulin ako sa hangganan, sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Kaya nga kung ilan tayong mga sakdal, ay mag-isip ng gayon, at kung sa anumay na nagkakaiba kayo ng iniisip, ay ipahayag naman ito sa inyo ng Diyos. Lamang ay magsilakad tayo ayon sa gayon ding ayos na ating inabot na. Kaya nga hindi pa, para magmana ka ng buhay na walang hanggan, malubos ang pagliligtas, dapat kang sumunod sa kautusan ng Diyos. Ha? Maliwanag naman ang itinuturo ng Biblia. Mali yung kanyang konklusyon na hindi required ang pagsunod sa kautusan para magmana ng buhay na walang hanggan. Sa pag-aaring ganap, hindi required yun kasi inaring ganap ka kahit na ikaw ay makasalanan nanampalataya kay inaring ganap ka. Hindi ka naman, wala pa naman sa iyo yung buhay na walang hanggan Kung ang usapin ay pagmamana ng buhay na walang hanggan, ay required po ang pagsunod sa kautusan. 7:21, hindi ang lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ilang talata lang ang aking sasabihin sa inyo para patunayan na required ang pagsunod sa kautusan ng Diyos upang magmana ng buhay na walang hanggan. Ayan si Kristo mismo may sabi, ang papasok sa kaharian ng langit ay yung gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit. Ito kayo ba naman ay gagaling pa sa sinasabi ng banal na kasulatan? Ito matalinong tao, kinikilala. Paano hindi magiging required yung pagsunod sa kautusan ng Diyos? Mismong si Haring Solomon sa kanyang karanasan ang kanyang konklusyon walang dapat gawin ng tao kundi ang sumunod sa kautusan ng Diyos. Naranasan niya lahat ng bagay, sabi ni Haring Solomon. Pero ang kanyang konklusyon ay iisa. Simulan po natin sa 12. Sapagkat nakita niya ang lahat ng mga bagay na uuwi sa wala, kaya ang kanyang konklusyon ay ibinabahagi niya sa atin yung lesson na kanyang natutunan. Sabi rito at bukod dito anak ko, maaralan ka. Tungkol sa paggawa ng maraming aklat ay walang wakas, at ang maraming pag-aaral ay kapaguran ng katawan. Pag-aaral ay kapaguran talaga ng katawan. At ang paggawa ng aklat wala talaga ng wakas. Hanggat may mundo may magagawa kang aklat, may kasaysayan Pero ang sabi niya, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos
sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadali ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Paanong sasabihin yung hindi required? Ayun ang sabi, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Alin daw? Yung pagsunod sa kanyang mga utos. Anong sabi sa English? Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Ano? Whole duty? Kung meron kang tungkulin bilang tao, ang iyong buong katungkulan na yan, sundin ang mga kautusan ng Diyos. Bakit? For God shall bring every work into judgment, with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Kaya nga yung sinasabi niyong hindi required, hindi kailangan, kailangan po yun. Yun ang buong katungkulan ng tao sa Diyos. Yung pagsunod sa kanyang mga utos. Sapagkat doon ka hatulan. Kaya yun ay may kinalaman sa iyong kaligtasan. May kinalaman sa pagmamana ng buhay na walang hanggan. Isang talata na lang. Sa 19:17 ng aklat ng Mateo. Ang tanong ng lalaki sa ating Panginoon, Guro, ano bang nararapat kong gawin upang magmana ako ng buhay na walang hanggan? Anong sagot ni Kristo? Sinabi ba ni Kristo ay hindi required ang pagsunod sa utos? Meron bang ganun sinabi? Maliwanag ang sagot ng ating Panginoong Kristo. Kung nais mong magmana ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos. Kaya yung sinasabi ninyo na hindi required ay kabulaanan yun. Nilalabanin ninyo ang aral ni Kristo. Sa Pilipos 3:5-9, kahit sa buong kapitulo pa, kahit umabot ka pa hanggang Apokalipsis, wala doong konklusyon o wala doong nagsasabi na hindi required ang pagsunod sa kautusan ng Diyos, partikular sa 10 utos, para magmana ka ng buhay na walang hanggan. Walang itinuturo si Apostol Pablo na hindi mo kailangang sundin ang kautusan ng Diyos. Walang itinuturo ang Biblia na yung pagsunod sa kautusan ng Diyos ay hindi required para sa pagmamana ng buhay na walang hanggan. Mas maniwala tayo kay Kristo kaysa mga bulaang pastor na ito. Saan ka nakakitang sasabihin mong hindi kailangan sumunod sa utos para magmana ka ng buhay na walang hanggan? Ay di subukan ninyo. Kahit pa sabihin ninyong araw-araw kayo'y iniligtas sa biyaya, kayo'y mga inaring ganap, pagkatapos kayo'y mga nanampalataya, mga iniligtas na, hindi required, ay subukan ninyo. Try nyo lang. Subukan ninyong patuloy kayong lumabag sa kautusan ng Diyos. Kahit pa sabihin ninyong kayo'y iniligtas sa biyaya, kayo'y inaring ganap na, kayo'y mga nananampalataya, try nyo lang. Kung hindi kayo matusta doon sa apoy ng impyerno, tinitiyak sa inyo ng banal na kasulatan. Requirement yun. Yun ay hinihingi ng Diyos, maliwanag ang sinasabi ni Kristo. Kung nais mong, doon sa nais, kung gusto mong magmana ng buhay na walang hanggan, doon lang sa gusto yon. Pero pag ayaw, ay hindi nga required.
Pero kung gusto mong magmana ng buhay na walang hanggan, iisa ang sagot ni Kristo. Sundin mo ang kanyang mga utos. Kung ayaw mo naman ng buhay na walang hanggan, di huwag mong gawing requirements ang pagsunod sa utos. Kahit magpalabag-labag kayo, okay lang. Yun nga lang, tostado ka rin doon sa apoy ng impyerno. Kaya huwag kayo magpapaniwala dyan sa mga turo ng mga yan. Alam mo yung mga yan? Kabilang yan doon sa mga pastor na hindi nakakaunawa. Sabi, kita mo, wala namang sinasabing ganun si Pablo. Ang gagawing konklusyon niya, tinuturo niya sa mga tao na kahit hindi sumunod sa utos ay ligtas pa rin, hindi pala naman required. Ha? Ibig sabihin, kahit na hindi sumunod, ligtas pa rin. Hindi kailangan ikaw ay sumunod. Hindi naman requirements ay para sa pagmamana ng buhay na walang hanggan. Mali ang gayong turo na isasaksak mo sa isipan ng mga tao. Kapag hindi lubos na nakakaunawa, hindi required. Di ako pala kahit naman lumabag sa utos ng Diyos, ako'y ligtas. Yan ang mga turo nila Turo ng dyablo yan Hindi ka mamamatay. Di kumain niyan. Bagkus ay makakakilala ka ng mabuti at masama. Yun. Kita mo? Hindi required sapagkat ikaw ay ligtas na. Ligtas na. Subukan mo. Ligtas na. Yung mga kabubuhan ninyo. Yan ang mga turo ng mga pastor na hindi nakakaunawa. Sino yung mga pastor na hindi nakakaunawa? Ito, Isaiah 56:11. Ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. Sino daw ang mga ito? At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako, bawat isa'y sa kanyang pakinabang. Yan. Tanyo? Nagbasa ng Pilipos 3:5-9. Ang konklusyon ay hindi required ang pagsunod sa kautusan para maligtas. Meron bang ganung itinuro si Pablo? Sabi niya, pero regarding sa required ang kautusan para maligtas, sabi niya, ay wala akong nakita. Di bulag. Na binulag ng Diyos ang sanlibutan ito ang kanilang mga pag-iisip upang sa kanila huwag sumilang ang katwiran ng ating Panginoong Jesucristo. Yun, hindi niya na ba, siya na nga nagbasa, kababasa lang. Niwawalang kabuluhan ba natin ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Kung noong siya'y Pariseyo, sabi mo'y letra por letra ang sumusunod, nung tanggapin niya si Kristo, mas mahigpit niya. Nasusundin niyo sapagkat required nga yun sa kanya bilang mananampalataya. Bilang tagasunod ni Kristo, dapat mahigpit na siyang sumunod sa kautusan ni Kristo. Yung pagsunod niya dati bilang Pariseyo, hindi yun valid. Hindi yun nagpaaring ganap sa kanya. Nung tanggapin niya si Kristo, inaring ganap na siya, kaya yung kanyang ginagawa'y ganap. Ikababanal na niya yun. Kaya nga tama ang sabi ni Ellen G. White. Obedience to the law of God is sanctification. Pagpapakabanal na yun, lumala kaya nga sabi doon,
Sa kasunod, sa konteksto ng talata, 3:11, patuloy. Lumalakad siya ngayon. Nililimot niya na yung mga dati niyang ginawa, tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagtutumuli na niya sa gantimpala. Lumalakad na siyang kagaya ng ating Panginoong Hesukristo. Lumalakad sa kabanalan. Sumusunod na. Kasi requirements yun. Required yun sa isang Kristiyano, sa isang mananampalataya. Para matamo mo yung pangakong buhay na walang hanggan. Inaring ganap ka na nga eh. Kaya binigyan ka ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Papatuloy ka lang sa tulong ng Banal na Espiritu hanggang sa iyong mata mo yung ipinangakong gantimpala. Kaya mga kapatid, ang katotohanan niyan ay mali yung itinuturo ng mga ngaral na yan. Ang tunay na itinuturo ni Apostol Pablo at ng Banal na Kasulatan ay kailangan, requirements, kailangan, required. Imperative yun, utos yun. Kung gusto mong magmana ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos. Kay Kristo tayo maniwala, huwag dyan sa mga pastor na hindi nakakaunawa. Again, God bless po sa inyo lahat.